sa hardin, karingalan ng langit, liwanag sa dilim, ina at dalaga, inang kay tamis, likhang katangi-tangi, dalagang walang bungis, sa abang anak ng Carmelo, ipagkaloob ang biyaya, sa dagat ng aming buhay, ikaw ang gabay tala. Bulaklak ng Carmelo, yung may habong sa hardin, karingalan ng langit, liwanag sa dilim, ina at dalaga, inang kay tamis, likhang katangi-tangi, dalagang walang bungis, sa abang anak ng Carmelo, ipagkaloob ang biyaya, sa dagat ng aming buhay, ikaw ang gabay tala. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng bundok ng Del Carmen. Samahan niyo rin po ako sa pagdiriwang po ng aking kapanganakan sa araw na ito. Hilingin ko po sa inyo na pagdasal niyo po ako kahit ngayong araw lang na ito, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan
at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito, kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, may inihanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon, ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nilipol. Ninais na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na iyo'y hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalo't tampalasan, naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuya ng masakim, sinusumpa na ang Panginoon. Sa kaniyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako pinapansin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong. Huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastangat mapagbanta, at masakit kong mangusap, masama ang kanyang dila.
Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang, at ang nasa'y patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ikaw'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Magsitayo na po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit, mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap, ang tinig niya sa lansangan ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat at para po rin sa mga kasama natin sa pagmimisa sa iba't ibang social media platform ng Quiapo Church. No? Ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. At ngayon nga ay isang espesyal na araw at tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang una ang kapistahan ng Mount Carmel, Our Lady of Mount Carmel. Hayaan niyo magsimula po ako sa isang storya. Meron pong isang mayamang lalaki na namatay. At syempre, alam niyo naman, pag mayaman ang usapin, kanino mapupunta ang mana. Kaya naman, tinipon ng abogado ang buong pamilya upang basahin po yung tinatawag nating last will and testament. Siyempre, kamag-anak pinatawag. So excited lahat. Naririyan ang mga miyembro ng pamilya. At kaya naman nang nariyan na at natipon na ang buong pamilya, no? Nagsimula ng magbasa ng last will itong abogado. Binuksan niya ang sulat at ito po ang kanyang sinabi. Sa pinsan kong si Nancy, sayo na ang rancho. Masayang masaya si Nancy. Pinamanahan ako ng rancho. Sa kapatid kong si George, sa iyo ang lahat ng pera ko sa bangko. Aba naman, ano? So, nagningning ang kanyang mata. Sa iyo, sa kapitbahay at best friend ko, na si Oscar, ipamamana ko sa iyo ang aking farm. Meron pang farm. Kay Tito John, sabi niya, sa iyo naman ang aking BMW. Sabi nung siguro, ibang kamag-anak, sabi, parang nauubos na yata yung pwede naming manahin. Ano? So, at panghuli, sabi niya, sa pinsan kong si Willie, present, sabi ni Willie, ano? Na alam kong umaasa na hindi kita malilimutan sa aking last will na ito. Hi, Willie. Sabi niyang ganon. At natapos na po ang pagbasa ng last will. No? Nag-hi lang kay Willie. Expect pa naman. No? Sabi nga ng mga kabataan ngayon, minsan masakit ang masyadong mag-expect. Yung masyado mong inaasahan na ikaw ang pipiliin, na ikaw ang mamahalin, na ikaw ay ang the best at hihirangin na the best sa iyong grupo. Tapos pagdating sa dulo, hindi pala ikaw ang pipiliin. Ayan, masakit sa kalooban. Maaring magdulot ito ng sakit ng puso o kaya naman ay galit o frustration. Lalo na kapag kayong pakiramdam mo, ginawa mo naman yung best mo, pero hindi pa rin ikaw ang pinili. Hindi ba? Yung hinatid sundo mo na, kahit na napakalayo ng bahay nila, yun pala, hindi rin ikaw ang ending niya. Di ba? Ang sakit lang. Bakit ko po sinasabi ang tungkol sa pag-expect? Kasi ngayong araw na ito, maririnig natin ang ebanghelyo na kung saan ang mga Pariseo ay nag-usap-usap upang ipapatay si Jesus. Ano bang dahilan kung bakit? No? Kasi ine-expect nila, no, na ang tagapagligtas ay isang magaling na tao, isang makapangyarihang tao. Ang ganitong ugali ng mga ang sobrang pag-expect ay maari ding makamatay. Hindi lang magkaroon ng mabigat na kalooban. Kagaya ng mga Pariseo, nag-expect sila na si Jesus ang makabundong hari na kanilang inaabangan. Nang hindi nila ito nakita, hindi nila nakita kay Jesus yung mga katangiang hinahanap nila bilang isang hari, anong ginawa nila? Hindi naman pala ikaw. Ano? Ipapatay na lang natin siya. Ganun ang nangyari. Para sa mga Pariseo, ano nga ba dapat ang Mesiyas o ang kanilang tagapagligtas? Dapat para sa kanila matapang. Dapat para sa kanila malakas.
makapangyarihan, palaban, agresibo, nakasakay sa isang kabayo, no? At nag-aamok lagi ng gera. Yan. Ganyan ang pamumuno o ganyan ang hari para sa kanila. Namumuno sa tao at naguutos at ililigtas sila mula sa mananakop kagaya ng Imperyo Romano. Pinanghinaan sila ng loob kasi hindi nila ito nakita kay Jesus. Makikita natin sa katauhan ni Jesus, hindi ito ang hinahanap nilang tagapagligtas. Siya ay hindi mayaman. Sa katunayan, napakasimpleng pamilya sa Nazareth, hindi ba? Hindi agresibo, no? Siya ay hindi pasikat. Kagaya ng marami dyan, ano? Ngunit si Jesus, mababa ang loob, no? May kapakumbabaan. Hindi siya bayolente. Hindi niya nakikita yung pagliligtas bilang isang gera na kailangang lumalaban. Isa siyang mapagmahal o mapagmahal siya sa mga nasa laylayan ng lipunan, lalo na ang mga may sakit, na kung saan maaalala natin, palagian niya ang pinagagaling ang mga lumalapit sa kanya para humingi ng kagalingan. Siya ay malapit sa mga balo, mga widow. Siya ay malapit sa mga kabataan at sa mga mahihina. Ito rin yung sinasabi sa ating unang pagbasa, na ang hinirang ng Diyos ay yung tinatawag ni Propeta Isias na suffering servant. Marunong magbata ng hirap. Tagapaglingkod at maamong parang tupa. Mga kapatid, may mga pagkakataon na ganun din tayo. May mga expectations tayo na hindi natin naaabot. May mga gusto tayo na akala natin ay yun na, pero hindi naman pala. Minsan para tayong mga Pariseo. Siguro maganda na tayo ay magnilay tungkol dito sa katangiang ito, lalo na sa ating pakikitungo sa ating Diyos at sa ating kapwa. Papaano nga bang dapat ang ating pagtanggap? Siguro, isang magandang halimbawa dyan ay ang ating mahal na ina. Our Lady of Mount Carmel, na kung saan sa kanyang kababaang loob, hindi naman niya inisip o hindi niya naman na sinabing, ako ang magiging ina ng Diyos. Ngunit siya ay pinili ng Diyos upang maging sisidlan ng kanyang salitang magiging magkakatawang tao dahil sa katangian niya na kababaang loob. Humility, kababaang loob ng ating mahal na ina. Marahil sa mga nakasama po ni Father Danichi, lalo na dito po sa Quiapo Church, sa inyong community, sa mga staff, sa mga empleyado, nag-expect din kayo ng so much. Wow! Mukhang K-pop si Father! Wow, ang pogi-pogi naman ni Father! Sigurado mabait ito. Sigurado hindi ito nagagalit. Pari ito Pero magandang makita na hindi lahat ng ina-expect natin ay natutupad. Kasi merong mga kailangang gawin. Merong kailangang mga ayusin. Si Jesus hindi nagpatinag doon sa mga expectations ng mga tao sa Kanya. Bagamat hindi siya tinanggap ng iba, nagpatuloy siya sa kanyang misyon. At ang pagtatagumpay ay nakamit hindi lang dahil magaling si Jesus, kung hindi dahil kinalugdan siya ni Jesus. Sa mga araw-araw din nating ginagawa, gayon din naman ang pamantayan. Marahil mataas ang expectations o sobra-sobra o labis-labis ang expectations natin, pero merong kailangang maganap. At siguro yun yung ipagpapasalamat natin sa pagbibigay ng biyaya ng presensya ng katulad ni Father Danichi sa ating komunidad. Si Father Danichi patuloy na nagtatrabaho, patuloy na ginagampanan yung dapat niyang gampanan. Hindi kailangang paligayahin ng lahat ng tao, but he has to do it because he has to. Kailangan niyang gawin dahil ito ang inaasahan sa kanya.
Kaya marahil may mga ibang pagkakataon na sasama ang loob natin, may mga pagkakataon na hindi tayo makikipag-usap, no? Tandaan natin, ang mga pari ay mayroon ding mga dapat gawin at hindi lahat may a-attend dito, no? Mga minamahal kong kapatid, sa ating buhay, lalo na sa ating buhay pananampalataya, ito yung panawagan sa atin. Siguro, unang-una ay yung kababaang loob na tanggapin ang kalooban ng Diyos. Father Danichi, salamat sa halimbawa na ipinakita mo ng kababaang loob, lalo na sa pagtanggap ng kalooban ng Diyos. Kasi, hindi malayo na maabot natin at matanggap natin yung biyayang ito kung meron tayong kababaang loob. At sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina, nagpapasalamat tayo sa lahat ng biyayang ito, sa buhay ni Father Danichi at sa binahagi niya na karunungan, kahusayan sa ating komunidad. At diyan, ay magiging patuloy tayong maging ehemplo ng kababaang loob din para sa bawat isa. Hahayaan natin na ang kalooban ng Diyos ang maganap sa atin. At yung kapalit, marahil hindi natin ma-expect dito sa lupa, ngunit ang Diyos na ang bahalang magbigay. Diba? Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinararangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmel. Ating sambitin sa bawat panalangin sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos na may kagalakan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway lukuban ng banal na Espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamamunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ng katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang templo ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay, naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria na isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa tulong ni Maria, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, ipadala mo sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang marinig namin ng may pananampalataya ang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ating alay na alag at tinapay.
sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Alay namin inyo pong tanggapin at inyong pabanalin, at kung mamarapatin, inyo pong itong gawin, katawan at dugo ni Jesus, ating anay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina, ni Jesucristo ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng
Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, ang kapayapaan, ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
dayon ni joy of my heart.